Hello, good day, and welcome to our lesson about accidents and accident investigation in the workplace. So, let's start agad-agad. Workplace accidents means, according to International Labor Organization, it is about discrete occurrence in the course of work. So, pwede itong magresulta sa physical or mental occupational injury. So, nag incorporate tong definition na to sa mga accidents na pwedeng mangyari um, sa premises ng company sa loob or sa labas ng company. Kasama doon yung mga third parties na accidents, for example, motor vehicle collision na cause ng isa pang driver. Kasi nga 'di ba ang accident, hindi natin 'yan na ano tawag ito, napipredict na mangyayari. So, another example ng third party na accident is yung defective equipment galing sa external supplier and so on. So, ang workplace accidents, according to Occupational Safety and Health Association, it is unplanned events na nangyayari sa work environment natin na pwedeng mag-cause ng injury, illness, or property damage. And also, sudden incidents, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi natin siya napipredict na mangyayari. So, ano ang impact ng workplace accidents? So, una, we have the human impact. So, sa human impact, we have injuries and fatalities, psychological effects, financial hardship, and loss of quality life. So, sa injuries and fatalities, sinasabi lang nito na pwede makakuha ang employee ng mga minor cuts, ng mga fractures, bruises, amputations. So, pag sinabi kasi nating amputations, puputulin yung part ng katawan, specifically sa mga upper limb and lower limbs. And also, traumatic brain injuries. So, yung mga to is nagre-require ng hospitalization. So, itong mga injuries na to, it can result pain, disability, and also limitation sa daily activities natin. Next, we have yung psychological effects. So, yung mga empleyado na nakasurvive sa workplace accidents, pwede sila maka-experience ng trauma. Hindi lang trauma, anxiety and stress na pwedeng maka-impact sa mental health nila and also job performance. So, itong mga conditions na to, pwede siyang lumala sa mga challenges na hinaharap ng mga empleyado na nagre-recover from physical injuries. Sa financial hardship naman, pwede kasing mag-lead sa major financial hardship yung mga employees na nakasurvive sa workplace accidents. For example, medical expenses, kawalan ng sweldo, syempre magre-recover yung mga yan. So may mga rehabilitation costs na pwedeng maka-overwhelm doon sa empleyado. Especially doon sa mga empleyadong hindi na makabalik sa trabaho. So sa loss of quality of life naman, um, yung workplace accidents kasi devastating or napaka ah, ano tawag nito, hindi kaaya-aya sa isang empleyado kasi nga yung quality of life nila nawawala. So merong mga physical and mental consequences sa accident ng isang empleyado na pwedeng maka-interrupt or maging sagabal sa daily routine, sa relationship niya sa family niya, sa friends and sa community, ganyan. And yung overall well-being. So sa economic impact, we have loss of productivity, increased cost, damage reputation, and legal liability. So sa loss of productivity, yung mga empleyadong injured, so magre-request yung mga yan ng time off. For example, um, may isang empleyadong nahulog, nahulog sa hagdan, for example. So, syempre, mapipilayan siya. Depende sa kung ano ang
naging cause ng pagkahulog niya. Pwedeng naumpog siya, pwedeng napilayan siya, and so on and so forth. So, magre-request sila ng time off sa work para mag-recover. So, yung time off na yon, it may lead to decreased productivity doon sa company, and also magkakaroon ng increased workload, madadagdagan yung trabaho ng mga kasamahan niya sa trabaho kasi i-relieve nila yung trabaho na naiwan nung empleyadong na aksidente. Okay, so yung loss of productivity dahil sa absence ng empleyado, and yung kailangang time na kailangan time ng empleyadong na aksidente is gagamitin for investigation and also corrective actions. Kung meron bang liable doon sa pagka-aksidente niya. May liable bang another employee? Yon. So sa increased cost naman, ang mga businesses or companies kasi nakakaharap sila sa cost na associated doon sa workplace accident. Kasama dyan yung medical expenses. I remember nung HR ako sa isang company na pinagtatrabahuan ko dati. Kasi yung company na yon, ang nature ng business is nag-export ng mga recycled materials. For example, sako, yan. So, meron kasi maintenance personnel, marami sila. So, may time na itong maintenance personnel gumamit ng grinder. Tama ba? Grinder ba yun? Yung may, wait lang, tanong ko si Ma'am Ani. So grinder nga, yung pamutol ng bakal. So, itong empleyado na to, mali yung nilagay niyang bala doon sa grinder. So, ngayon, pagka-on niya ng grinder, tumalsik yung bala papunta sa bubong, and then bumalik sa kanya kasi umiikot yun eh. So, bumalik sa kanya, yung kamay niya almost naputol na, 1/4 na lang putol na yung kamay niya. So yun, hindi nga natin masabi yung accident, no, pero syempre negligence yun ng empleyado. Pero regardless kung negligence man ng empleyado yun or hindi, naka-duty siya, sagot ng company yung medical expenses niya. So ako as HR, and also may background ako sa nursing, ako ang sumama sa ospital. So yung natuklap niyang laman sa kamay is tinali ko yun. So duguan ako nung time na yun. And yun, sinamahan ko siya hanggang sa naoperahan siya, ganyan, lahat biniyaran, kung ano yung proseso ng pagpapagamot niya na witness ko. Okay, so isa yun sa kinakaharap ng mga businesses, yung cost ng pagpapagamot sa empleyado, and also yung workers' compensation claims. So yung workers' compensation claims is ikaw magbibigay ng anong tawag ito, gamot niya, ganyan. Kasi nga, naka-duty siya nung time na na-aksidente siya. Siyempre, legal fees. Kung for example, itong empleyado is nag-file ng kaso kahit kasalanan naman niya, yun. So, gagastusan yun ng company, and also insurance premiums kung may insurance premiums. And one example of insurance premiums is PhilHealth. Okay. So, itong mga cost na to is very substantial. Substantial meaning napaka-importante, especially sa mga kaso ng mga empleyadong may serious injuries or fatalities. So, yun nangyari doon sa empleyado noon na under namin sa previous company ko is fatal yun kasi halos maputol yung kamay niya. Okay? So, damage reputation, of course. Kapag may nangyayaring aksidente sa isang company, sa workplace, ganyan, pwedeng makadamage yon sa reputation ng business. Kasi, ichichismis kasi yan eh. Oh, si ganito na aksidente. After 1 week, may na-aksidente na naman. So, ichichismis yan hanggang sa hindi na makaka-attract ng
bagong empleyado, lalong-lalo na yung mga skilled. Hindi mo yan maa-attract kasi nga, lagi namang naa-aksidente diyan yung mga empleyado nila, hindi nila iniingatan. Or yung mga ah, existing na employees sa isang company is magre-resign. Yun yung isang consequence ng workplace accident. Okay, hindi rin makaka-attract ng customers and also investors. Especially doon nga sa previous company ko, may mga investors kami doon, nakikipag-usap ako sa mga Vietnamese, Koreans, ganyan, Chinese, Thailanders, yan, mga Malaysians, yan. Nakikipag-usap ako sa kanila. So kapag lagi na lang may naa-aksidente doon sa business is may possibility na wala kang ma-recruit na investor, walang mag-invest sa'yo or aalis yung investor. Okay? It will only reflect na yung business or yung company is unsafe and irresponsible yung management. So, mawawalan ng tiwala, loss of trust because of the frequency ng accident. Okay? So, we have the legal liability. So, sa legal liability, yung mga companies na um, may legal liability sa workplace, particularly kapag nakita ng batas natin na negligence ng company is pwede mag-result sa mga fines. Ano na yung Tagalog ng fines? Danyos, yan, fines. Multa, penalty, danyos, ganyan. Sa mga pwede may kaso na ipapataw doon sa company na napangyarihan ng aksidente and other legal consequences. So, itong mga legal costs and settlements, yan, nagkakaroon ng ganito dahil yung isang company is hindi nagko-comply sa safety regulations. Okay, and magkakaroon sila ng sanction sa regulatory bodies. So, anong regulatory bodies? For example, hindi ka sumunod sa standard or safety regulation ng BFP. Kunyari, walang fire extinguisher, ganun. So, yung BFP, pwede kang bigyan ng multa, mga ganyan. So, ano pa? DOLE, ano pa ba? Department of DTI, ganyan. Mga ganon. Example of regulatory bodies sa Philippines. So, sa social impact naman, it affects families and communities. So, ang mga workplace accidents is meron siyang social impact and yung overall safety and well-being ng mga trabahador or empleyado is naaapektuhan. So, yung pagkawala pa lang ng empleyado is another loss, hindi lang sa'yo as a business owner, but also sa family member, sa family nila. Syempre, lalo na kung breadwinner yung namatay, 'di ba? And or hindi man siya namatay pero nagkaroon siya ng long-term disability. So, magkakaroon ng consequences, napakabigat na consequence sa pamilya nila. So, yung operational disruption. So, magsasara. Temporary man yan or permanent. So, sa case ko noon, dun sa previous company ko, pinasara temporary nung una yung company kasi hindi siya sumunod sa, ang tawag nito, hindi siya sumunod sa business regulation. Nung pinarehistro ko kasi siya sa tawag nito, municipal hall or city hall, yan. Hindi kasi dinideclare yung totoong bilang ng mga empleyado and magkano yung income na nade-generate ng company na yun annually. So, ini-edit siya and nakita nasilip ng munisipyo or ng government. So, pinasara siya. And also, nagkaroon ng surprise inspection. So, sa surprise inspection na yun, nakita na
hindi sila sumunod sa safety and yung mga cleanliness, ganyan, sanitation, ganon. Okay, so pasensya na at nasa faculty ako kung medyo maingay, but I will try my best na ma-explain sa inyo ng maayos. Okay? So what are the processes of accident investigation and reporting? So we have the immediate response. So sa immediate response, kailangan i-make sure natin yung safety ng mga empleyado natin. So kung may nangyaring ganon, unahin natin lagi yung empleyadong na aksidente. So kasama doon yung pagpo-provide ng immediate medical attention para ma-prevent pa yung and also i-prevent yung harm or yung possible na makakasakit pa sa pasyente or sa empleyado na naaksidente. Siyempre, kung movable naman siya, kaya pa siyang igalaw, ilipat natin siya. Pero kung, for example, nagkaroon ng neck injury, hindi siya pwedeng galawin, make sure na yung environment ng employee na naaksidente is maayos or alisin nyo yung mga bagay na pwedeng maka-affect or maka-prevent ng harm. So, next is i-secure nyo yung scene. So, kung meron man mga evidence, protektahan yung evidence para magkaroon ng magandang outcome yung investigation ng company and also magkaroon kadapat ng initial assessment. So, sa initial assessment, kailangan mabilis kang mag-assess na tignan mo kung gaano kalala yung insidente, yung nature, and also ano yung mga potential hazards and sino yung mga naka-witness. Okay? So sa notification naman, kailangan i-inform mo agad yung management, especially if you are one of the witnesses ng incident. Inform mo sila agad or yung safety personnel tungkol dun sa aksidente. And also, if possible, i-report sa authorities, sa mga police, ganyan. Like PNP, barangay officials, ganyan. Siyempre, maunang barangay and then PNP. Pero usually kasi, pag na worst case scenario, PNP agad ang tinatawagan. So, sa data collection naman, we have to collect the evidence. So, kailangan kunin natin lahat ng relevant data. Kagaya mga safety records, yung mga equipment maintenance logs, yung mga training records, pictures, mga statements ng mga witnesses, yung physical evidence kung meron man. And also, especially CCTV footage. Kasi to see is to believe nga, and other documents na pwedeng magbigay liwanag doon sa nangyaring aksidente. And also sa document conditions naman, kailangan i-record natin yung mga environmental conditions. For example, umuulan ba nung araw na yon? Maaraw ba? Lumilindol? Baha? Ganon. And ano yung equipment na involved doon sa aksidente? And also, ano yung mga operational processes na connected doon sa aksidente? So sa investigation, kailangan yung company bubuo siya ng investigation team. So composed yon ng mga safety officers, management, and also employees. Hindi kasali ang employees kasi more, okay, so sorry, nai-interrupt ako dito sa faculty. So, next we have analyze yung ebidensya. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan kunin natin or kolektahin natin lahat ng data para ma-identify natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ganyan na pwedeng makatulong doon sa accident. So, kailangan nating i-consider yung environmental, human, and mechanical factors. Also, i-identify natin, alamin natin yung root cause. Ano ang dahilan? Bakit nangyari yung aksidente? So, we have this investigation technique, yung 5 whys and fishbone diagram. So, yung 5 whys, syempre, mag-uumpisa lagi yung question mo sa why. Why did the employee fell on the stairs? Parang mga ganon. So, why is the employee there during the time of the accident?
Parang yun, puro Y. Tapos, meron din tayong tinatawag na fishbone diagram. So, sa fishbone diagram, so it is very self-explanatory. Para siyang fishbone. Okay, so para siyang fish. So, makikita niyo siya diyan sa reading material niyo. Para siyang fish. So, isipin niyo yung head is yun yung effect or ano yung cause bakit may aksidente. Ay, ano yung problem yon. Tapos yung mga buto-buto niya, yung mga fins hanggang tails is yun yung cause. Okay, so gagamitin natin yung fishbone diagram para mahanap natin yung root cause analysis. So tumutulong ito sa investigation team para ma-identify and ma-categorize yung potential causes ng problema. Okay, so magandang ang fishbone diagram kasi systematic siya na ma-explore yung possible factors na pwedeng mag-lead or mag-pinpoint doon sa root causes ng aksidente. Okay, so ang fishbone diagram is also called as Ishikawa or cause and effect diagram. So sa reporting, meron tayong incident report and review and approve. So sa reporting, we have to prepare yung incident report wherein kasi sa company, for example, nagtrabaho ko sa Jollibee, tuwing may nangyayaring hindi maganda or hindi naman sa hindi maganda, parang unpredicted or unexpected na pangyayari, ang isang crew manager or kahit sino na nandun sa company is kailangan magsulat ng incident report. Kailangan magsulat ng incident report kasi doon nakalagay yung description ng incident, anong oras nangyari, kailan, sino ang involved, and also yung analysis ng cause. And also, ano yung mga recommendations para ma-prevent yun. Okay, so after ng incident report is magkakaroon ng review and approval. So kapag na-review yun ng management and ng safety personnel, i-approve yun kung accurate and complete yung incident report. Sa implementation of records naman, or recommendations, dapat we have to develop an action plan. So gumawa tayo ng action plan para ma-address natin yung mga issues. Example, training, equipment upgrades, mga pagbabago sa policy, ganyan. And we have to communicate yung mga changes or amendments doon sa policy. So kapag nagkaroon ng changes or amendments sa policy or anything na nabago sa ang tawag nito, anything na nabago doon sa awareness or compliance doon sa company, kailangan ma-inform yung lahat ng empleyado. Next, we have follow-up. So, sa follow-up, we have to monitor implementation. Hindi lang follow-up na, okay na ba? Mga ganon, hindi. Kailangan din merong monitoring kung na-implement ba siya. So, i-make sure natin na lahat ng recommended changes are implemented and also effective para ma-prevent natin yung future accidents or incidents. And we have to review and revise policies kasi, for example, ang for example yung late sa isang employee, 'di ba dapat meron tayong grace period, pero sa employee handbook is walang nakalagay na merong grace period na 15 minutes. So, ngayon itong empleyado kasi is hindi siya aware na meron palang ganon na grace period. So lagi siyang nagrereklamo siya sa sahod niya bakit nababawasan siya ng tardiness or late deductions, ganon. So hindi siya na-orient, hindi siya aware doon sa employee handbook. So ngayon, para ma-clear lahat sa empleyado, kailangan i-revise natin or i-review kung nandoon ba ang grace period na 15 minutes when it comes to late. So kung wala man, i-revise nyo. And then,
kailangan yung i-inform yung mga empleyado, lahat ng empleyado, mapa-manager man yan or supervisor or ano bang tawag nito? Um, rank and file ng mga empleyado. Kailangan silang i-inform, especially sa safety policies and procedures. So sa mga accidents naman, kung may nangyaring hindi maganda and it will help na ma-enhance pa yung employee handbook or safety procedures, makakatulong yung accident na actually para ma-enhance yung employee handbook. So sa documentation and records naman, kailangan i-maintain natin yung records. So lahat, hindi porket natapos na yung aksidente is itatapon na yung mga records. Hindi, kailangan siyang itago. Okay, para in the future merong gagamitin, especially pag may legal proceedings na. And also, follow-up evaluations sa safety records for compliance ng company. Okay? So, yung mga preventive preventive measures in workplace accidents. So, we have safety training and education. So, kailangan magkakandak tayo ng comprehensive training session sa mga empleyado, especially sa safety protocols, paano gamitin ang equipment, ano yung mga practices para sa safe work and also yung mga emergency procedures. Meron din dapat tayong mga trainings, for example, safety orientation para sa mga bagong empleyado and ma-familiarize nila yung workplace hazards. And hindi lang applicable sa mga bagong empleyado, pati na rin refresher training wherein hindi naman pwedeng porket veterana ka na or veterano ka na dun sa company is hindi na nare-refresh ano yung mga policy na existing sa company. So, kailangan merong refresher training kasi merong tendency na may nadagdag, ganyan. May naalis sa policy, ganyan. May mga amendments kasi minsan. So, sa risk assessment naman, so we have to conduct regular assessments. Regular, hindi pa minsan-minsan. So, for example, kailangan meron kang monthly na assessment. Kailangan monthly. Hindi pwedeng nag-assess ka ng January, mag-assess ka ulit ng May. Hindi pwede. So, January, February, March, dapat meron kang monthly assessments. Depende ulit yan sa company. Kung monthly, bi-monthly, or quarterly, ganyan. Depende. Kasi ang mga risk assessments or regular assessments, tumutulong to para ma-identify yung mga potential hazards sa workplace. So, may evaluate ang equipment, paano yung proseso ng trabaho, ano yung mga environmental factors, and ano ang behavior ng mga empleyado. So, we also have to control yung mga measures. Kailangan natin i-implement yung control measures. So, kailangan ma-implement ang effective hazard control measures para ma-alis or ma-minimize yung mga risk. Okay? So, kasama dyan ng engineering controls, for example, machine guarding. Sa administrative controls naman, work procedures. Sa empleyado naman is yung personal protective equipment or PPE na tinatawag. Okay, so sa proper equipment maintenance naman is kailangan meron ding regular inspection. Like I said, regular, hindi pwedeng skip-skip. So, inspection sa work area, sa equipment, or sa machinery. And also, ano yung mga compliance sa safety standards para ma-identify natin yung mga potential hazards. Also, we have to replace yung mga sirang equipment. Okay, kung defective, palitan agad-agad to avoid accidents. So, sa ergonomic practices naman, ergonomics na tinatawag, kailangan ang isang empleyado is maayos yung workplace environment niya. Example dyan sa picture, yung desk. Sa mga, nagtrabaho kasi ako sa call center, doon ko nalaman na yung mga desk namin is designed
para hindi magkaroon ng strain sa empleyado. So, dinidesign yung workstation. So, nakaangkla yan sa kung ano ang posture ng empleyado kapag nagtitake ng calls, ganon. Paano yung arrangement ng monitor? Nakaside ba siya? Nakaharap? Nakataas ba yung monitor or yung keyboard is nasa ilalim? Mga ganon. Depende. So, kailangan na di-design ang workstations para din sa maging comfy yung empleyado. So, kailangan i-encourage natin yung mga empleyado ng proper posture. So, merong training yan. Ano ang tamang pagtaas or pagbuhat ng mga bagay-bagay para ma-avoid natin yung mga musculoskeletal disorders. So, next we have yung safety protocols and procedures. So, kailangan ma-develop yung clear safety policies. So, dapat gumawa tayo ng gumawa and mag-communicate ng safety policies na mag-outline ng procedure sa iba't ibang trabaho. And also, we have to follow standard operating procedures. So, nung tatrabaho ako nun sa Jollibee, anong tawag nito? Meron kaming sinusundan na safety operating procedures. For example, um, tuwing closing, kailangan patayin namin yung mga machine. Mga ganon. So, sa kusina naman, kailangan patayin lahat ng equipment. Yan, isa yung example ng SOPs. So, sa personal protective equipment naman, ang company needs to provide appropriate PPE. Okay, so kailangan ma-make sure na yung mga empleyado is may access sa necessary PPE. For example, ang company is kailangan mag-provide ng mga protective gears. For example, safety helmet. Sa hospitals, yung mga, nung pandemic, di ba may mga ano sila, yung, tawag nun, yung color white na sinusuot, yung suit, ganyan, face mask, ganon. And also, dapat matrain natin yung mga empleyado pag gagamitin ang PPE. And also, kailangan i-encourage natin sila na regularly gamitin ang PPE, especially sa mga hazardous areas. Okay, so sa workplace environment, we also have to maintain yung cleanliness and proper lighting. So, dapat nagsisimula to sa empleyado, sa sarili niyang workplace. Kailangan laging malinis, kailangan walang kalat bago umuwi. May ini-implement kasi na Claygo or Kaigo, clean as you go. Yon. So, dapat ini-implement yun sa lahat ng aspeto or lahat ng klase ng businesses or company. And also, the company should provide proper lighting. So, kung busted ang ilaw, palitan na. Huwag na yung nagbi-blink-blink. Okay? To ensure adequate lighting sa workspaces. So, sa emergency preparedness naman, kailangan mag-create tayo ng emergency plans. We have to create and communicate emergency response plans para sa iba't ibang scenarios. For example, sunog, chemical spills, ganyan. Anong gagawin pag may sunog? Anong gagawin pag may lindol? Ganon. And dapat may mga drills. So, ewan ko kung nung high school kayo is meron na papractice ang fire or earthquake drill. So, kailangan yun. Regularly na papractice. Para in case na may mga ganyan is alam ng empleyado ano ang gagawin niya. Also, encourage reporting. So, wag nyong hayaan na ang empleyado is hindi siya open sa management. Dapat na foster nyo yung open communication para in case na meron mang hindi magandang nangyari is hindi sila aloof or hindi sila awkward sa pagre-report ng mga accidents. Dapat comfortable sila mag-report, ganyan. So, sa continuous improvement naman, kailangan regularly nare-review natin yung mga safety measures.
So naa-assess dapat natin and naa-update yung safety policies and practices base doon sa feedback and incident reports. And also kailangan involve ang employee. So involve ang employee sa safety committees para makakuha ng iba't ibang insights and ma-improve yung safety measures palagi. Okay? So that ends our discussion about accidents and accident investigation in the workplace. Thank you very much for listening and see you sa ating next lesson. Bye-bye!